Clear na po ba? Can you type 1? Okay. I-full screen ko lang siya. Can you type 1 kung ikaw ay less than 1 year pa lang sa IM Worldwide? Okay, less than 1 year. Ayan, ang dami, no? Type 2 naman kung more than 1 year ka na. Okay? So, marami-rami mga bago, marami din ang more than 1 year na. Okay? So, ito pag-uusapan natin, napaka-importante nito. Ito yung mga tips kung paano ka makakapagpalaki ng network. Okay? Tandaan nyo, ang trabaho natin is mag-network. Ibig sabihin, hindi tayo mag-i-stop, mag-create and mag-produce ng networks under sa organization natin. So kung gusto niyo po na magkaroon ng malaking team, makapag-hit ng mga incentives for 2024, excited na ba kayo sa mga paparating pang incentive? Diba? Ayan, ang Team Blast, hindi nagpapatalo yan. Lagi yan. Kapag merong incentive, laging number 1 ang Team Blast sa pinakamaraming nakakahit. Okay? Though marami ang nakakahit sa Team Blast, marami pa rin din naman yung hindi rin nakakahit. So para makahit ka ng incentive, ito yung kailangan mong i-master. Mag-direct ka. Okay? Mag-direct ka. Okay? So kasi ang ating system po, ang ating pong compensation plan, alright? Ang ating pong pa-incentive is anti-tamad. Can you comment anti-tamad? Okay? Anti-tamad po ang ating incentive. Okay? Sa iba kasing company, ang mga top earners doon talagang tatama rin ng mag-network. Kaya nako-complacent sila, nako-comfort zone sila. Yung iba nagba-vlog na lang. Nawawala yung potential nila, nawawala yung identity nila na mag-network. Grabe naman sa network, anti-boy. So, nawawala yung identity nila na mag-network kasi doon, halimbawa, nagpa-incentive yung company, basta left and right okay na. So, kumbaga wala na silang tatrabahuhin, 'di ba? Pero kasi ang incentive ni IM Worldwide ay anti-tamad. So, hindi tayo pwedeng tamad dito sa kumpanya na 'to. Kasi ang kailangan po pag nagpa-incentive, number 1, ano, direct referral. Diyan nagkakatalo. Okay naman yung team production, 'di ba? Okay? Pero walang direct, 'di ba? So, eto malupit, wala ka na nga team production, hindi ka pa nagda-direct, wala ka talagang mahihit. Tama ba? So, kailangan number 1, direct referral. Ito pang malupit, asahan mo, hindi mawawala ang movers. Direct movers, na yung mover dapat is pasok yung direct mo for that certain cut-off. Ibig sabihin, hindi pwede yung mga direct mo nung nakaraan pa. So in short, talagang kailangan mo humataw. 'Di ba? Which hindi naman masamang humataw kahit kumikita ka na. Kasi alam mo ba kahapon si Mentor Me tumawag sa akin 11 p.m. January 1, 11 p.m. tumawag sa akin. Sabi niya, ka-video call niya, ka-zoom niya yung mga bagong DRs niya. Meron daw ba kaming swiper sa IBC Bulacan, no? 'Di ba? Humahataw January 1, top 1 na po 'yun. Yung kinikita natin ng isang buwan, isang linggo niya lang. Tama? Baka yung kinita mo ng 4 na taon, isang araw niya lang. So kumbaga, kung yun nga ay nagsisipag, how much more pa tayo? Tama? Ang goal din kasi ni Mentor May is siyempre mag-crown alpha mentor or mag-crown alpha diamond, which ang kailangan din po doon para ikaw ay ma-produce, ma-promote to blue diamond, to black diamond, to crown diamond and crown alpha mentor is kailangan po direct mo yung mga naging diamonds under sa organization mo. So ito talaga mentors, kailangan ma-master na natin to. Pakisabi nga automatic. Okay? Ayan, paki-type na lang kasi hindi pala tayo ano ngayon live. Okay. Dapat automatic na sa'yo na kapag ikaw ay agent of hope, networker, automatic na sa'yo yung pagdadirect. Hindi na dapat yan na alam mo yun pagka halimbawa wala ka na sa office, nawawala na yung pagiging networker mo. Di ba? Alam mo yun, pagkausap mo yung mga mentors mo, networker ka, pero pag talikod mo, wala na, tiktokeris ka na. Di ba? Dapat automatic na sa'yo yan na anywhere you go, 'di ba? Nag-i-sponsor ka, nagda-direct ka. Sino po dito yung nakapag-direct or nakapagtanim, hindi man nag-pay in na nakapagtanim nung nakaraang
mga bakasyon, 'di ba, nitong nakaraang holidays. 'Di ba? Kasi kami nakapagtanim kami, yung mga napupunta ng bahay namin sa probinsya na ang tanda na ng ano pa, namamasko pa. 'Di ba? Yung mga ganun ba kayo, hindi na nahiya? 'Di ba? Parang may anak ka na ata, namamasko ka pa, 'di ba? So, syempre hindi naman natin sila pinahiya, 'di ba? Inalokan natin ng opportunity. Sabi namin dito namin nakuha yung mga sasakyan na yan, yung nakikita niyong resulta, lahat dito yan sa kumpanya na 'to. 'Di ba? Mag-expand kami dito sa lugar namin na 'to, maganda kayo yung mag-pioneers, etc. So in short, hindi nawala, no, sa amin yung pag-aalok ng opportunity, yung pag-aalok ng negosyo, nagtatanim pa din. So dapat anywhere you go, alam mo yung identity mo, you are a networker, you are destined to network. 'Di ba? So kailangan lagi talaga tayo ma-master. Kaya napakaganda ng topic na 'to. Okay, kapag na-master mo 'to, believe me, no, yung mga next training, ma-absorb mo siya. Alright? Tama, bukang bibig mo. Kasi isipin mo 'to, si Mentor Aryan, kahit saan, alam mo yung pag-uwi niya ng Mindoro, ang makikita mo agad sa timeline niya, shinare niya yung mga classmate niya. 'Di ba? So naalala ko, sabi ni Mentor Aryan, yung valedictorian namin nangungutang pa sa amin. No? Yung isipin mo yung valedictorian, no? Okay? So kumbaga dapat wag mawawala sa iyo yung identity mo as a networker. You are destined to network, right? So ayan, before ako mag-start, I'd like to congratulate our newest, no, diamonds and blue diamond from our organization. So sila ay may potential income na mag-earn ng 800,000 per week. So unahin na natin, no, from our team. Ayan, newest and youngest male diamond ng IM Worldwide, Mentor Jet Montero. Ayan, i-congratulate naman natin sa chat box, Mentor Jet Montero, no, ang founder ng Team Atomic. So tinapos niya na with 104,700 RQB sa left and 330,500 RQB sa right for the month of December. So ayan, asahan nyo, no, na pag nagkaroon ng billboard ang Elite Executive, yung pagmumukhang yan, okay? Makikita nyo na sa billboard, di ba? Kaya dapat sumabay ka, humabol ka. You have until March, di ba, para makapasok sa Elite Executive Award. So sino dito yung sure na awardee sa Elite Executive Award? Kung alam mo na hindi ka pa sure kasi na-awardan ka na last year, luma na yung sapphire mo, luma na yung ruby mo, isa kang dakilang tagapalakpak. Okay? This EEA, huwag kang pumayag. Okay? Mag-rank up ka, itodo mo January, February, and March. Walang imposible. Diba? Kasi meron nga dito sa atin from Team Limitless din, from Team Zeus, 5 months lang. Si Mentor Elaine Magat, diba? 5 months nag-diamond. Tapos ikaw 5 years na. Yung sapphire hindi mo pa hinihit. Okay. Diba? Grabe, no? Huwag mong itatak sa sarili mo na hindi mo kaya. Kaya mo, may nagawa nga diamond 5 months eh. Sapphire lang ang pinag-uusapan, di ba? Tapos 5 years ka na, huwag kang papayag doon, di ba? So kung nagawa ni Mentor Elaine na 5 months lang, di ba? Nag-diamond, kayang-kaya din natin. Of course, isa rin sa mga inaabangan mag-diamond, no? Ang founder ng team Unleashed, ayan, under Team Limitless din. Si Mentor Signo, nawala yung na-distract ako sa kapugian ni Mente. Mentor Carlo, Giancarlo. Ayan, Giancarlo Signo. Ayan, isa talaga ta sa mga inaabangan mag-diamond and finally nahit niya na yung Diamond Elite Executive niya. Of course, okay, direct yan ni Mentor RJ Gole Cruz. Kaya naman si Mentor RJ ang first male diamond, na blue diamond ng IM Worldwide. Okay? So sabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng direct. Okay? Kaya siya nag-blue diamond kasi si Mentor RJ at si Mentor Giancarlo and Mentor Dave Saligumba ay direct niya. Okay? So kailangan talaga tayo ay mag-direct ng mga next diamonds under sa organization natin. So these are the pride of Team Blast for last December. Diba? And marami pang nag-diamond for last 2023. Tama ba? So hindi ko na maisa-isa lahat pero abangan nyo na lang, no, ang kanilang mga pagmumukha sa billboard. No? Okay? Pag nagkaroon tayo ng another phase ng billboard sa ating mga newest
and newest rank up na company natin. Okay? So, ayan, of course, yung ating kapatid na team, just to for you to know na posibleng mag-diamond. Okay? Posibleng mag-diamond. Hindi lang siya sa Blast nagda-diamond, pati sa ibang team may nagda-diamond. Uso na po ang diamond. Okay? Sabi nga nila, no, diamond is the newest sapphire. Okay, so paano yung sapphire? The newest copper. Okay, so kailangan talaga mag-level up tayo, no? Okay, so si Mentor Kid Kid, okay, yung magkasawa na yan, ang IBC owner ng Baguio. So sila yung newest diamond under ng team MVP Eagles. Si Mentor John Carlo San Juan at Karen Limbo Power Couple at saka si Mentor Chow and Mentor Dalia Tino ay under ng first class. Sila yung mga diamonds ng team first class. So nakakatuwa, no? Kasi ang daming nag-diamonds, di ba, sa company for the month of December and of course for the whole year of 2023. Okay? Grabe, no? Talagang uso na, di ba? Kaya kailangan talaga maging normal na sa atin ang diamond. Okay? So, ayan, para sa mga first-timer po tayo mapakinggan na magti-train, mga newbies na pasok natin, pakilala lang po ako ng mabilis. My name is Marlon Santos. I'm the founder of Team Focus Worldwide, one of the sub-team, major sub-team ng Team Blast. Okay? So, isa rin po ako sa mga na-awardan ng Most Inspiring Story noong 2017. Hindi na natin babalikan kasi pang MMKU kwento. Okay? So I started in the industry when I was 15. That was 2011. I started in IM Worldwide when I was 21 years old. Okay? So right now I'm 28 years old. So ito yung tsura ko before nag-start ako mag-business. Just imagine, no? Kung may naniwala sa pagmumukhang yan, how much more sa inyo. Okay? So at the same time, sarap lang sa negosyo natin kasi may experience mo talaga yung mga pangarap mo, no, makukuha mo sa ganitong business. So 5 months, nagkaroon tayo ng Chrysler, 12 months BMW Z4, 2 Honda City, isang Montero Sport, and yung latest car natin, yung dinadrive ngayon, is yung Corvette C8 Stingray. Okay, ika-4th year natin sa IM Worldwide. Nagkaroon din tayo ng house and lot in just 1 year doing the business. Nakapapatay tayo ng sarili nating traditional business and property sa Nueva Ecija. And ang pinakaligtas natin na achievement is yung business center po. Kami po yung may-ari ng IBC Bulacan sa San Jose del Monte. So, yun po, no, yung ating very short background. Okay? So, yung ating pag-uusapan is focus po doon sa first two nung IM5. Okay? So, yung IM5, ito yung kailangan mo lang maalala. For example, sa loob ng isang araw, wala kang schedule, wala kang activities, di ba? So ano ba yung kailangan mong ma-imagine or kailangan mo maisip na kailangan mong gawin, okay? So kailangan mo lang tingnan ng yung mga palad, okay? Tingnan mo yung mga palad mo. Kung wala kang schedule, gawin mo yung IM5. Ano ba yung IM5? Number 1, kailangan nagpo-prospecting ka. Ibig sabihin, may mga bago kang tina-target na may invite mo sa negosyo. Okay? Whether it is kamag-anak, ka-classmate, kakilala, dapat nakaano na yan sa'yo. Nakasulat na sa'yo yan. Okay? Napo-prospect mo na, nag-a-add ka ng new Facebook friends, ganyan. Then, pangalawa, inviting. Kailangan ma-master mo kung paano mag-set ng schedule. Kasi maraming iba hanggang sa isip lang, pero hindi naman ini-invite. Hindi naman sineset ng appointment. Okay? Then pangatlo, presenting. Kailangan everyday talaga may presentation. Kung gusto niyo mag-diamond, sino gusto mag-diamond this 2024? Can you type I am diamond? Okay? So, marami ang diamonds pero one of the na naobserbahan ko na talagang nag-diamond din itong December si Mentor Jet. Added kasi ako sa group page nila ng Team Atomic. So, every day minimum 3 Zoom presentation yung nakikita ko kasi nila-live niya yung Zoom presentation niya. If you are the owner of the Zoom account, pwede mong i-live yung mga IDP mo sa Zoom sa page nyo. So nakikita ko talaga everyday magpapap IBP in ganito, IBP in ganyan. So kaya siya nag-diamond, minimum 3 talks, iba pa yung tinutok sa main office. 'Di ba? So kung gusto mo rin mag-diamond, kailangan everyday talaga marami kang kinakausap. 'Di ba? Minimum na yung 3. Dapat everyday may pinapatok yung downlines mo o ikaw mismo may nagtotok ka.
'Di ba? Kasi everyday counts, no? Everyday counts. Kailangan everyday. May mga bagong nadadagdag sa'yo, may nadadagdag yung RQB mo. Okay? I believe talaga na sa Senko, this January may bagong magda-diamond. Tama ba? Okay? So, next natin, closing. Okay, kailangan masterin din natin mag-close ng deal. Kailangan alamin din natin kung paano mag-upsell. 'Di ba? Kasi yung iba, basta lang mag-pay in, okay na. Kaya naman palang mag-jade. Kaya naman palang mag-platinum. Pero dahil nga hindi marunong mag-upsell, hindi marunong mag-closing, 'di ba? Hanggang copper na lang, okay na doon. Okay? So, yun sa rin yan sa mga dapat masterin natin. And then yung follow-up. Pero this time, ang pag-uusapan natin, of course, pang-anim inad ko yung promoting events. It is a skill that is very important sa pagbibuild ng network. Napakalaki kasing help magpalaki ng grupo kapag yung mga downlines mo or yung grupo mo, pinapasok mo sa mga events. Kasi automatic na i-inspire sila, na motivate sila, na-encourage sila na mas gawin pa yung negosyo, na-expose sila. So kapag hindi ka nagpo-promote ng event, 'di ba? Ikaw lang yung nababaliw, ikaw lang na ikaw yung nanggigigil. For example, ano yung next na event na darating ngayon? Ngayon, January 6, ano yung ina-expect natin na event ng IM Worldwide? Ayan, ISO, IM School of Wisdom. Once a year lang po yan. Mismo yung may-ari pa ang magte-training. Kailan nyo po narinig mag-training ang company owner? Sobrang rare po talaga mag-training yan. Di ba? So, eto, makapapakinggan mo for how many hours or 'di ba, na magsasalita yung may-ari, iba. Tapos andun pa si Mentor May, 'di ba? Ang ating top 1, siya lang yung distributor na nag-iisa na speaker sa ISO. 'Di ba? Kasi yung level niya, ibang level na. 'Di ba? Ang tindi kahit pagsama-samahin yung kinita natin. Okay, 'di ba? So, yun yung speaker, 'di ba? Kaya talagang international speaker na yun, 'di ba? Pang BFH na, Business for Homes, 'di ba? So kilalang talagang networker na sa buong mundo, no? So kailangan talaga madami tayo diyan, okay? So you still have today, until today na lang, no? Pwede bumili ng tickets, 'di ba? So kung ikaw gusto mo tayaan na yung downlines mo kasi pabagal-bagal, 'di ba? Bili ka na agad ng ticket, 10 ticket agad. Pwersahan mo na lang ibenta, 'di ba? Or after ISO, pag napakinggan mo, bayaran mo. Pag hindi mo nagustuhan, wag mong bayaran, for sure magugustuhan. Baka 10K pa yung 10K pa yung ano ibigay sa iyo. O 1.5 na. O 'di ba? 1.5 bawing-bawi. O 'di ba? Pwede din sa international ito ha. Magkakaroon ng exclusive na link for international yung mga bayad. Pag hindi ka bayad, hindi ka i-accept sa Zoom, parang ganon. Okay? So, yes, pwede rin sa mga international business partners natin. Okay? So, wag yung pakakawalan. Dapat magaling ka mag-promote ng events talaga. Okay? Hakotero at hakotera ka dapat dyan. But right now, pag-uusapan natin is about prospecting and inviting para mas, alam mo yan, mas matindi yung maging results natin this 2024. So, to set your expectation kapag ikaw ay nagne-network or nagda-direct, nag-sponsor, nag-aalok ng negosyo, normal yung ma-reject. Baka kasi yung iba, akala nila pag na-reject sila, no? Pag na-reject sila, hindi para sa kanila yung negosyo. May mga ganun eh. In-invite si ate, in-invite si kuya, in-invite si classmate, in-invite yung, tapos puro no, sabi nila, ay hindi ata para sa akin yan. 'Di ba? Kasi kayo maraming kakilala, kasi kayo ganto ganyan. Tandaan nyo, mas marami ang hindi nyo kakilala kesa sa kakilala nyo. Okay? So 129 directs ko po, 129 na po yung directs ko, no? So 129, siguro siyam lang dun yung kilala ko. Yung kamag-anak ko, 'di ba? Yung tita ko, kapatid ko, yung kakilala ko siyam lang. The rest yon 120 cold market galing sa internet, dito lang kami nagkakilala. Tama? So kung ikaw ay bago, dapat normal sa yung ma-reject kasi negosyo to. Hindi lahat ng tao na alokin mo mag-go. Tama? So normal yan. Dapat ang goal mo dito maging Batman ka. Can you type Batman? 'Di ba? Ano ba ibig sabihin ng Batman? Batot manhid ka na. O, 'di ba? 500 na lang pala ang ating participant. So, yung hindi nakapasok, pwede kayo sa ating Facebook Live sa I Am Team Blast official group page. Okay? So, Batman ka dapat dito, batot manhid ka. Dapat ang isipin mo, hindi naman ikaw yung mawawalan. Tama? Siya naman yung mamamatay ng maaga. Di ba? Di ba? Biglang ganun eh. Di ba? O, di ba? Ayaw mo na inaalok ko, sige, bahala ka. Di ba?
makikita mo agad si Lods, the joke. Okay? So dapat hindi sa hindi sa nagma-matter 'yon, okay? Na pag na-reject ka, okay lang 'yan, 'di ba? Normal 'yan. All right? So dapat Batman ka dito. Yan dapat ikaw, okay? And hindi ibig sabihin na na-reject ka, no? Ibig sabihin forever rejection 'yon. Minsan, 'di ba? Hindi muna, alam mo 'yon yung it's either yes, no, or not now. Possible kasi yung iba may pinagdadaanan, 'di ba? Possible may pinagdadaanan na hindi pa sila ready. Okay? So, wag mong awayin, 'di ba? Importante lang na friends pa rin kayo, maganda yung relationship nyo. Kasi pag naisipan niya ulit, alam mo 'yon, naisipan niya na mag-join na at ready na siya, ready na yung sarili niya mag-join, ikaw agad yung una niyang maiisip. Tama? Never burn bridges, sabi ni Mikhail. 'Di ba? So, kasi pag ang ginawa mo, inaway mo. 'Di ba? Sabi mo sa kumpare mo, ay ayaw mong mag-join. Sige, sulian na tayo ng kandila. Huwag kang dadaan sa amin, ha? Ano yung gano'n? 'Di ba? So, pag naisipan niya mag-network, hindi na siya sasali sa'yo. Kasi nakita niya na, alam mo yon, nagalit ka. 'Di ba? So dapat normal lang sa'yo, right? Pangalawa, when you do this, 'di ba, kailangan damihan mo yung kinakausap mo because numbers game tayo. Okay? Pakisabi nga numbers game. Pakitype pala numbers game, all right? Numbers game, ibig sabihin hindi enough na isa lang. Ano yun? Once a week ka lang mag-invite, once a week ka lang magpatok, once a week ka lang mag-present, tapos ina-expect mo magda-diamond ka. O hindi pwedeng ganon. Kailangan madami. Sabi ko nga, everyday. 'Di ba? Hindi kasi natin nakikita lahat ng activities ng mga nag-diamond. 'Di ba? Ang nakikita lang natin yung poster. Ang nakikita lang natin yung RQV. Pero hindi natin nakikita everyday, ilan ba kinakausap niyan? Natutulog pa ba yan? 'Di ba? Baka ikaw tulog na, siya gising pa. Tapos ikaw tulog pa rin, tanghali ka na gumising, kagaya ng mga hindi na makapasok sa Zoom, siguro tanghali na gumising, 'di ba? Ay, may training na pala. 'Di ba? Tapos yung mga nag-diamond, gising na ng maaga. 'Di ba? So kasi numbers game ang pinag-uusapan. No? Numbers game ang pinag-uusapan dito. Dapat marami ka talagang kinakausap. Okay? So, sino dito yung ayaw ng bababa ng 6 digits per week ang income? 'Di ba? 6 digits per week. Okay? So, simula po kasi nung I think hindi ko lang na-monitor yung mga past month, pero nung August 2023 hanggang ngayon, okay, nag-minimum 1 million na po tayo per month kay IM Worldwide. Etong December, close to 2 million. Parang 80K na lang, 2 million yung kinita natin. So, ibig sabihin, kung million yung kinikita mo, hindi ka na bumababa ng 6 digits per week. Ang sikreto, mag-build ka ng maraming lines. Hindi pwedeng isa lang yung linyang inaasahan mo, yung team lang dito, limbawa sa Hawaii, yun yung inaasahan mo. Paano kapag busy sa Hawaii, may piyesta? Di ba, nagka-piyesta sa kanila. Busy mga tao, so walang production. So dapat may sasalong grupo. Dapat marami kang team na nagpo-produce. Yun yung secret. Okay? So numbers game din sa pagbibuild ng line. Okay? Dapat marami kang team. Okay? May sayawan sa piyesta. Di ba? Di ba may mga ganon, yung may biglang sila na pinagkakabisihan. So inactive yung grupo mo doon sa biglang nag-inactive yung mga grupo mo dyan. So kailangan marami kang linya. Okay? Next natin, know your ratio. Ano ibig sabihin yan? Kasi iba-iba tayo ng ratio, depende sa tagal natin and expertise natin sa negosyo. So yung iba, pag nag-invite ng 10, isa yung sumasali. So 10:1 siya. So halimbawa, gusto mo ng 10 pay-ins, di ba? Para ma-hit yung goal mo na Sapphire, goal mo na Ruby. Gusto mo 10 pay-ins. So ilan dapat ang kakausapin mo kung 10:1 yung ratio mo? Di ba? Sino po makakasagot? 100. Tama, no? Lumamig na yung kape natin. So 100. So kailangan mo kumausap ng 100. So kung i-divide mo yan to 30 days, ilan dapat yung kinakausap mo per day? Kailangan strategic ka din dyan. Lalo na pag nag-hit ka ng goal, strategic ka dapat. Okay? So next natin, value the law of sowing and reaping. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung pag may tinanim ka, may aanihin ka. Pag wala kang tinanim, wala kang i-expect na aanihin.
Nagigets po? So kailangan tanim lang tayo ng tanim. Okay? So minsan akala mo nag-present ka walang on the spot. Pag alis mo pala, ang daming nagpe-PM. Kasi doon nila na-realize na ay maganda pala yung shinare nung nagpunta dito, no? Alam mo, tas syempre na-follow up pa nung ano, na-follow up pa ng mga yung mga nag-invite doon. So, tanim ka lang, no? Sabi nga ay ang magtanim ay di biro, di ba? Tsaka kung sino ang nagtanim, di ba? Yun ang aanin, okay? So, ayan, so na-set na expectation natin ha. Rejections are normal. Kailangan mag-set ng marami. Kung gusto mo ng maraming PINs, malaking grupo, numbers din siya. Alamin mo yung ratio mo sa dami ng kinakausap mo, ilan yung sumasali, and value the law of sowing and reaping. So now, let's go with prospecting. Okay? So number one na gagawin mo, you must have your own prospect list. So yung prospect list mo, ayan, gawa ka ng so yung mga nakapuno dito sa Starbucks ng mga planner, ayan, hindi po yan display ha. Okay? Sinusulatan po yan. Okay? Kasi next year ibang taon na. So sulat mo doon yung mga prospects mo. Alright? O thank you to Mentor Me, upgraded ng ating Zoom, no? 529 na, so papasukin nyo para sulit ang pag-upgrade. Ha? Papasukin nyo iba nyo pang hindi nakapasok, okay? So up to 1,000 yung Zoom natin, I think. So prospect list, no? Gawa ka, kung ikaw ay techie na, kagaya ko, nasa notes na ng iCloud. Naka-notes na ng iCloud. Kung sa laptop, makikita ko yung tinatype ko. Sa cellphone, nakikita ko yung tinatype ko. Importante kasi na nakikita mo kung sino pa yung for follow-up list mo, sino yung representan mo pa, sino yung ipa-follow up mo na lang. Okay? Kasi sayang pag hindi nakalista, walang details, walang contact number, di mo alam yung Facebook. So, ang hirap pagka hindi mo nabalikan na pupunta sa iba. Tama ba? Ikaw yung nag-alok pero sa iba nag-join kasi nga hindi rin kayo connected. So napaka-importante yung may prospect list ka, importante rin na nakasulat. Meron kasing ganun limbawa kinabukasan, nag-iisip siya, sino kaya yung i-invitein ko? Nasa dulo na ng dila ko Alam mo, kahit hugutin natin yung dila mo, walang lalabas na pangalan dyan. Okay? Pero kung inilista natin yan, definitely mababasa mo, ay ito pala yung kailangan kong i-follow up today. Ito pala yung kailangan kong kausapin today. So yan yung hindi dapat mawawala sa atin. Okay? So next natin, clean your FB account to look professional. Kailangan linisin natin yung mga Facebook natin, yung mga naka-topless, yung mga nakaganyan, yung mga ajejeje natin. Kailangan ayusin na natin yan, okay? So ito yung mga sample ng Facebook, ang lumang-lumang FB pa to ni Mentor Me. Hindi pa na discuss dito ang Facebook leaf, no? Kaya hindi pa naka-close up ang mga pictures. Okay? Ayan, si Mentor Precious Grace Apili, ako lang ata yung naka-update yan kahapon. Okay? So ito po yung kailangan daw yung kitang-kita yung pagmumukha natin. Kasi, di ba, tulad nito, nakikita mo ba kung sino to? Group family picture yan. Pag nag-chat yan, sino ba to? Eto sino ba to? Ang lalayo di ba? Kasi lumiliit yan. Lumiliit, di ba? So sa chat box, kailangan yung pag nag-chat ka or nakikita sa story, kita agad kung sino yun. So kailangan daw medyo close up, medyo malapit. Okay? Yung mata mo nandito, tapos yung bibig mo nandyan. Smiley na pala yun, okay? So, kailangan linisin din natin yung FB account natin to look professional. So ito pala yung ating Facebook account ng ating Blast Score. So you can follow. Okay, pwede kayo mag-follow dyan, no? Para makita. I-add na lang natin si Mentor Michael Fernandez dito kasi lumang-luma na itong PowerPoint. Okay? So, ayan. So manage your Facebook account. Panoorin natin yung training ni BPI ka, yung ating Facebook Leaf. Doon dinidiscuss niya kung when to post, kailan po yung best time mag-post, paano po yung kailangan gawin para maging mas professional pa yung ating Facebook account. Okay? So ito po yung kailangan nating gawin kapag lahat naman tayo ito may mga Facebook na, i-follow po natin yung top 40 earners. Tandaan po ang follow. Kasi po ang Facebook friend ay 5,000 lang. So yung mga top earners na yan, malamang more than 5,000 na yung friends. Ang tagal na po niyan nag-network, di ba? So follow na lang kasi makikita nyo pa rin naman yung mga posts nila. Okay? Kasi doon kayo magkaka-idea kung paano sila mag-post, yung content, di ba? And syempre, feel free to grab photos, di ba? So hindi na kayo kailangan pang
paalam. Okay? Mangopya na lang kayo. Sa akin, walang problema yon, di ba? Sa iba may problema sila, pero 'di ba, yung mga willing magpakopya, doon kayo mag-follow. Okay? Millionaire Circle, yung mga top elite executives natin, ayan. So, yan po, no, i-follow natin po yung mga yan para magkaroon tayo ng idea ano yung magandang post, 'di ba? Para magkaroon, kumbaga lumawak yung mundo natin sa IM Worldwide, no? Yan. So, yung mga strategy nila, yung mga sample quality post nila, magkakaroon tayo ng idea. Alright? So, yan. Facebook marketing. So meron tayong tinatawag na 3 online mastery in Facebook. Okay, number 1, so kailangan makakuha ka ng leads. So saan mo makukuha yung mga prospect mo? So tandaan natin, kailangan madami yung nag-i-inquire. Quantity and quality. So ibig sabihin nun, kailangan syempre marami din ikaw kinakausap, marami kang inquiries, 'di ba? Kasi hindi naman lahat diyan quality, 'di ba? So kailangan muna ng quantity, ng dami ng nag-i-inquire sa iyo na nakakausap mo para lumabas yung mga quality. Alright? So add new friends every day. So yung iba dito, 'di ba, ang Facebook friend nila 200 lang. Ang sarap mag-ano no, mag-add ng mag-add, pero lagyan natin ng limit, at least minimum 5 friends lang per day or max of 10. Kasi pag sobra yung inad mo, possible ma-block ka or ma-restrict ka. Okay? So clear po tayo, no? Baka mamaya may hindi nakarinig, biglang nag-CR, no? Tapos nakita mo lang sa PowerPoint, add new friends every day. Tapos tinodo mo yung pag-add ngayon, no? Na-block ka. Tapos magalit ka sa akin, di ba? So ulitin ko lang, minimum of 5 to 10 per day lang, o maximum na yon ng pag-a-add ng mga new friends. So, share ko lang yung kwento ni Mentor Jessa. She's the top 5 no overall ng company. Naka-Lamborghini, napakalaki din kumita nito. Si Mentor Kat ang nakapag-direct kay Mentor Jessa Venancio. Pero ang magkakilala talaga si Mentor Kat tsaka si Mentor Krisha. Sila talaga yung magkakilala kasi magka-same sila ng company and office sa kumpanya nila before. Sa Telos sila na call center. Okay? So dahil si Mentor Krisha ay allergic sa networking, ang dami namang allergic sa networking pag hindi talaga naintindihan na kinig sa sabi-sabi, ang tingin mo sa networking is scam. 'Di ba? Pero ngayon ay hindi na siguro, no? Kasi parang tanggap na ng tao ngayon ang networking na ito yung nagpapayaman sa maraming tao. But anyway, so si Krisha, iniiwasan niya si Jessa. Ang ginawa ni si Mentor Kat, ang ginawa ni Mentor Kat, kinuha niya yung Facebook friends pinuntahan niya yung Facebook friends ni Mentor Krisha, and nakita niya doon, that time ang gamit pa ni Mentor Jess is yung middle name niya. Yun yung ginamit niyang surname. Kaya Jess Chua siya sa Facebook. So hindi naman naisip ni Mentor Kat na magkapatid sila. So inad niya sa Facebook, si Mentor Jessa nag-inquire sa kanya. Diba? Nung nag-inquire sa kanya on the spot, nagulat na lang si Mentor Krisha, pay-in na yung kapatid niya at ang nakapagpa-pay-in yung office mate niya. Diba? So, pwede nyo rin gawin yon, okay? Pero hindi doon sa Facebook friends ng mga prospect ng ka-team nyo. Baka doon kasi kayo mangisda. Diba? Pinuntahan niyo yung Facebook ni Mentor siya, no? Tapos pinag-add niyo yung mga Facebook friends niya. 'Di ba? Prospect ka mo, hindi 'yon, member na siya. So ibig sabihin yung Facebook friends niya, malamang naaalokan niya or nakikita ni mga post niya. Yung prospect mo lang mismo. 'Di ba? Punta mo yung Facebook friends niya, tapos check ka doon kung sino yung mga pwede mo i-add. Kasi baka yun na yung next na magda-diamond sa iyo. 'Di ba? Kagaya ni Mentor Kat. 'Di ba? And through Mentor Jessa, na direct niya si Mentor Krisha. 'Di ba? So nakakatuwa, no? Dahil lang sa simpleng pag-a-add sa FB. So, yun. Next natin. Create your own Facebook page, 'di ba? Kasi hindi mo pwedeng i-post lahat sa wall mo, magiging mukhang tindahan. Alam mo 'yon? Grabe, no? Barley yung mga boses. Naging tindahan na yung Facebook mo talaga, hindi na inspiring. 'Di ba? So ngayon, gawin mo, gumawa ka ng Facebook page na syempre align din sa policy ng company. Dapat nandoon yung pangalan mo. For example, I am Worldwide by Sean Carlo Pinluan. So nandun yung pangalan mo kasi naka-memo na yan. Okay? So hindi ka pwedeng gumamit ng any brand without your name. Okay? So halimbawa, any brand ng product natin, Amazing Acai Berry, dapat nandun yung nakalagay yung pangalan mo. Especially pag may I am Worldwide Corporation, di ba? So, kasi pag may sarili kang Facebook page, doon pwede mong i-post lahat, i-update mo yung mga testimonies, etc. So, mas maganda siya at
mas nag-generate siya ng mga prospects. So sino dito yung may Facebook page na? Can you type Facebook page or FB page? Diba? So yung may mga FB page, can you type FB page? Si Mentor Romina, which is a Sapphire na, Mentor Mary Jane, Mentor Andrea, mga rank up na yan. So ano mapapansin mo sa may mga FB page? Mga elite executive yan, Mentor Jumana, Ruby na yan. Okay? So ano mapapansin mo? Mga elite executive na may Facebook page. So kung hindi ka pa elite executive, baka yan ay kulang sa'yo. Diba? Gawa ka na rin ng sarili mong Facebook page. So ako may Facebook page ako sa Parley, no? May Facebook page tayo sa Garcinia. So pwede mong iwahiwalay, yun yung maganda. Okay? So next natin, ayan, join public group page. Okay? So may mga public group page na may mga 100,000 na added doon, 'di ba? Okay? Meron dong mga Facebook page na group page na 200,000, magpapa-join ka lang. 'Di ba? May mga nagpo-post doon eh. For example, sa subdivision nyo, may nagpo-post doon ng mga lutong ulam, 'di ba? May mga ganun eh, 'di ba? So, kailangan mag-join ka doon, barley naman yung i-alok mo. 'Di ba? So, yung iba nag-aalok ng sakit, ikaw mag-alok ka ng ng pangontra sa sakit. Okay? So, ayan. So, marami din po diyan, mga condominium, mag-join kayo diyan sa mga group page, 'di ba? Yung mga group chat, mga Viber group, pagsisali lang kayo diyan. Magpakilala ka, 'di ba? 'Yan yung goal mo, magpakilala ka. Naalala ko nga noon, no, nung pandemic, merong mga plantito, plantita kasi at may 'di ba yun yung nauso nung pandemic, 'di ba? So nag-join din ako doon. Nakakuha ko ng 3 directs doon. 'Di ba? So, kumbaga nakiplantito tayo, 'di ba? Pero pag may mga community, yan sali-sali tayo diyan, 'di ba? So doon lumawak yung mundo natin. Doon tayo mas maraming nakilala sa community natin. So magsisali ka lang diyan. So kung dati mahiyain ka, kapalan mo muna yung mukha mo. Okay lang ba 'yon? Kasi kapag kinapalan mo yung mukha mo, aakyat yan sa mukha mo. Tama ba? Sa bulsa mo pala, bababa sa bulsa mo. Kakapal din yung bulsa mo. So kapag mahiyain ka, manipis ang mukha mo, manipis din yung bulsa mo. So mamimili ka lang. Okay? So, ayan. Tsaka wala naman dapat ikahiya. 'Di ba? Sa negosyo ang produkto natin. Kaya dapat loud and proud ka. Okay? So next natin, after mo mag-join sa mga group page, always connect. Ano ibig sabihin ng always connect? New network. Kumonect ka. Alam mo yon, kahit di ka kasali sa usapan. Kahit di ka kasali sa usapan, no? Kumonek ka, 'di ba? Pero syempre dapat kumonek ka yung lang, yung alam mo yon, paano ba? Alam mo kasi nung nagpunta kami sa isang milk tea shop, 'di ba? Alam mo yung nag-uusap lang kami ni Mentor Mitch about properties, 'di ba? Di bala, business, 'di ba? About business ang pinag-uusapan namin. About siguro sa gratitude, blah blah blah, ano yung masarap na pwedeng i-add. Tapos yung isang bumibili, ang bilis, kumunik agad. 'Di ba? Alam mo yung ngumiti agad sa amin tapos nagsabi na, ay, supplier ako ng ganito, ganyan-ganyan. Alam mo yun, naipasok niya agad yung negosyo niya. Papansin, di ba? Kailangan ganun pala tayo. Di ba? Alam mo din kung saan ka pwedeng kumonek. Di ba? Alam mo yun, yung pinag-uusapan ng mga marites sa palengke. Ay, nako, naiwan ko yung chewable ko na pang high blood o yung mga ano ko. Di ba? So, alam mo kung kailan ka pwedeng kumonek. Tama ba? Alam mo yung alam mo na yun, nandun na yung chance, di ba? Pwede ka nang kumonek tapos nahiya ka pa dyan. Dapat kapalan mo na yung mukha mo, alokin mo na. Di ba? So, yun. Always connect and new network. Di ba? Kapag may mga pinapakilalang friends and kung makipagkilala ka lang, dapat everyday may bago kang nakikilala. Everyday may bago kang new network. Di ba? May pinapagawa ako ngayon na na card. Hard card siya, yung matigas, ganun. Tapos, itatap lang sa phone, lalabas na yung social media account mo. Di ba? Ang lupit nun, di ba? So, ang dali, kailangan din laging may data ka para dapat na-add mo sa Facebook. Mas maganda kasi kapag friends mo sa Facebook, tama? So, next natin, talk about them. People always want themselves to be the topic. So, kapag kinausap mo sila, di ba? Hindi muna yung inaalok mo, yung pag-uusapan. Tama? Pag-usapan mo muna ano yung need nila. 'Di ba? Pag-usapan mo muna yung life nila. 'Di ba? Para at least alam mo din kung saan mo ipapasok yung opportunity na meron ka, yung negosyo na meron ka. Okay? So,
Ayan, so tapos na tayo sa leads, no? So next natin, ayan, pwede kang mag-post sa Facebook and Instagram. May minimum 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. O, di ba? Parang breakfast, lunch, dinner, dapat may post ka sa Facebook. Okay? So para at least aware yung mga tao. Connect mo na rin yung Facebook mo and Instagram mo. Para pag nag-post ka sa Facebook, diretso sa Instagram. Di ba? So itong sister-in-law ko, nag-post siya. Di ba? Yung pinost niya sa Facebook, dumiretso sa Instagram, pero yung nag-inquire sa Instagram. Alam mo yun, doon sila nakipag-usap, tapos ayan agad yung order sa kanya, 10 barley, 5 choco, 5 Garcinia, o 'di ba? Tapos kinonvert niya sa package, 'di ba? So, i-connect ang Facebook at Instagram para dalawang social media account yung nagma-market sa'yo sa isang post mo. Alright. Pangalawa, after the leads is curiosity. Okay, you have to build curiosity to your market kasi kailangan pinag-uusapan siya. For example, alam niyo ba ang number one na movie ngayon, I think malapit ng malagpasan ng Rewind yung Hello Love Goodbye, 'di ba? So, grabe talaga ang promotion and marketing nila. Tama? Ano nakikita niyo sa social media? 'Di ba? Alam mo 'yun yung may mga nagpo-post, 'di ba? Sa TikTok may mga umiiyak. So isip mo, ba't kaya sila umiiyak? 'Di ba? So nakikurious ka, gusto mong panoorin. Kaya blockbuster, 'di ba, ang palabas na 'yon. So dapat ikaw din pag nag-post ka, lagyan mo din ng curiosity. 'Di ba? Lagyan mo din ng curiosity. So hindi naman pala kailangan detalyeng-detalye yung mga post mo. 'Di ba? Nag-post ka, grabe ang haba, dinitalye mo talaga kung paano nakakatulong ang barley sa katawan ng tao. Hindi naman nila binabasa. 'Di ba? Silalagay mo doon, eto kasi pumapasok 'yan sa dugo. Tapos yung dugo dinadala yung sa hemoglobin, mga ganyan ka pa. So, hindi naman pala naintindihan. So, kailangan curiosity. 'Di ba? Kailangan ma-set yung curiosity ng tao. 'Di ba? So, kailangan pala pag nag-post tayo, laging ganun, pa-curious, 'di ba? Para mag-inquire yung prospect mo or yung client mo. So post everyday activities to have your presence known to all your friends, 'di ba? Yung leadership post, lifestyle check, 'di ba? Outfit check. Ayan, so lifestyle mo, 'di ba? I-ano mo din 'yan, i-post mo din 'yan. Business, kung may mga pa-quotes ka diyan, para baka naubos na noong 2023, 'di ba, yung post niyo. Family, 'di ba? Show them a positive change in your life, yung pagbabago sa buhay mo. Pakita mo doon, 'di ba? Dati hindi ka naman nagta-travel na alam mo yan, nagpo-post ka na, may pa-travel goals ka na. Attract them and make them curious. Check time mo din yung ano yung peak time kung saan po mas nakikita yung post mo. So ngayon, 9 o'clock, 9 to 10, may mga naka-office break. So pwede kang mag-post dyan. 12 to 1 lunch time, 3 p.m. break time, and 7 to 9 is the rest time. So kumbaga, yan yung mga oras na magandang mag-upload o mag-post sa social media. Okay? Pwede nyo pong screenshot yan para magkaroon kayo ng idea. Okay? So curiosity is your weapon pagdating sa marketing. Kaya gaya ng ginawa ng social media kung bakit maraming mga brands ang nakikilala ngayon because of curiosity. Kaya talagang dapat ay ma-social media ka na ngayon, 'di ba? Ma-post ka talaga, maingay ka, 'di ba? So next natin, content. Okay, ano naman yung mga content na ilalagay mo? So inspirational quotes, 'di ba? Yung mga activities mo, i-share mo. Kung saan-saan ka nagpupuntang lugar, i-post mo yan. Share your insight on trending topic and connect it with your business. O, di ba? Paano mo i-connect? For example, yung post ko po na nag-trending na, di ba? Yung marami na ang kumain ng lechon, alam mo yun, yung mga unhealthy, nag-inuman pa, so may barley on hand po. Alam mo yun yung na-connect mo sa, na-connect mo sa kung ano yung trending na pinag-uusapan ngayon. Okay? Di ba? Meron ata ngayon yung trending yung kay Ivana and Marian. Di ba? Pati BPI Pati BPI ginawa yung So hanapan natin ng yan para ma-connect, 'di ba? Para ma-connect dito sa o 'di ba? O inuubo ka ngayon, 'di ba? Alam mo sabi niya, inuubo ka ngayon, tapos sabi ni Maria, hindi ka kasi nag-barley. O 'di ba? So ayan. So gawa ka ng gano'n na para mako-connect mo pa rin yung business sa madlang people, okay? So Katniel kinonect kay Barley, o 'di ba? Pero ayan, so nag-trending din yan. Pero hindi na kasi sila ang trending ngayon. So hanap tayo ng iba pa. Okay? So next natin, Facebook Live. Okay? So pwede ka mag-Facebook Live. Maganda po gawin mo ito. For example, pag pumupunta ka sa IBC, pumupunta ka sa office, mag-live ka.
para makikita ng tao na legit distributor ka. Alam mo yon? O kaya pag nagde-deliver ka ng products, i-live mo. Pag natanggap mo yung products, i-live mo din. For example, sa ibang bansa ka, mag-live ka agad. O guys, paparating ngayon ang DHL. Paparating ngayon, i-live natin, tingnan natin yung package, di ba? Tapos ina-unbox, binabalik sa box, tapos salita-salita ka lang, di ba? So pwede mo siyang gawin. Okay? So ang goal dito, pag naisip ng tao, ikaw ang maiisip kasi ikaw yung pinaka-active sa lahat. Okay? Share testimonies, 'di ba? So, kaya tayo lagi tayong ready diyan. Kapag may mga nagte-testimony about our product, wait lang, kinakabit ko agad yung boya na binili ko na ano. Lagi kong dala yun yung boya, 'di ba? Ito, kasi kahit maingay sa office, okay, kahit maingay sa office, pag click ko lang tong mura lang po ito ha, sa akin kayo umorder. Okay, natanggal yung, ito yun, di ba? Ayan, ayan. Natanggal lang yung bilog. Kino-connect ko agad yan, mens, wait lang. Alam mo yung patulo na yung luha niya about sa testimony. Pinipigilan pa natin, men, ibalik mo yung luha mo para mas maganda sa video. Kino-connect ko sa kanya, tapos yun yung ina-upload ko. 'Di ba? 'Di ba? So ang daming share. Meron akong upload yung sa tita ko, 74 years old, walang maintenance, barley lang, 386 shares sa Facebook, o 'di ba? Okay? So, kailangan ganun yon. Tapos maganda i-upload nyo rin sa Reels. Marami din nakukuha sa Reels. Lalo na pag nag-trending yung in-upload mo sa Reels. 'Di ba? So, ayun. Success. 'Di ba? Kung ano yung success result. I think napakalupit nitong sino ba yung nag-video kay Mentor May no nag-shopping sa Louis Vuitton. 'Di ba? Si Mentor May no, Vinny lang. Magkano ka today? Yun yung caption. Magkano ka today? So pinresyohan yung Gucci. Ang daming basher. Hayaan mo sila kasi ano naman yung mga basher doon. Diba? Hanggang doon lang sila. Okay? So ano yung magkano yung relo, blah blah blah. Ganyan. So nag-trending din siya. Okay? Marami din yung na-curious. Marami din ng basher. Pero normal lang yung bashers. Diba? Hanggang yun lang yung trabaho nila sa mundo, mang bash. Diba? So major breakthrough mo. Diba? Ano yung mga major breakthrough mo sa life mo, i-post mo yan. Huwag kang mahiya, no? Kasi pinaghirapan mo yan, 'di ba? And hindi yan pagyayabang. 'Di ba? Proud ka kasi alam mo yun, pinaghirapan mo. Alright? Kapag sa tingin nila, nayayabangan sila, problema na nila yun. Hindi mo na problema yun. Okay? Basta malinis ang intention mo, gusto mo lang makapag-inspire. I-post mo yan. Kasi pag pinupost mo yan, nakikita ng tao na ay posible pala, kaya pala. Nabibreak yung mindset na ay, hindi kaya. Kasi pag may nakikita silang may nakakagawa, lumalawak yung mindset nila na kaya ko din. 'Di ba? Kaya i-post mo 'yan, 'di ba? I-post mo na nakabenta ka ng isang box ng barley. 'Di ba? Okay lang 'yun para at least yung mga ibang members natin na iniisip ang mahal kasi yung SRP kasi 1,000 hindi ako makabenta, o 'di ba? I-post mo, 1,000 ang nabebenta mo, o 'di ba? Para maano yung mindset nila, ma-inspire sila, ma-break yung mindset nila na hindi kaya. Okay? So next natin, know your hot market. Lalo na kapag bago ka, ang dami mo pang hot market. Ano ibig sabihin ng hot market? Yan yung mainit. Yan yung mga tao na hindi makakapag-no sa'yo. Okay? Yung may mga utang na loob sa'yo. Okay, ganun eh. No? Yung may mga utang na loob. So, parang nung nakaraan lang, 'di ba, nung nag-talk kami sa Pampanga, lahat ng mga may mga naglo-loan sa kanya, yun yung in-invite niya, 'di ba? So hindi nakatanggi, lahat sila nag-join on the spot, 'di ba? Pero syempre, napakaganda naman ng opportunity para hindi sila mag-join, 'di ba? So yung hot market mo muna yung uunahin mo, yung people wouldn't say no, okay? Yung mga hindi makapag-no sa iyo. Okay? People who are very liquid, hindi po yung liquid na liquid na dishwashing. Okay, liquid ibig sabihin cash ready, o 'di ba? Alam mo na maraming ready na cash, 'di ba? Yung pag na-presentan mo, pupunta lang sa likod ng bahay nila, 'di ba? Lalagariin lang yung kawayan, andun na pala yung pang jade. O kaya yung mga talagang alam mo yon, yung meron sa bangko, yung may credit card, ganyan. So, people who are very liquid. Yun yung mga unahin mo kasi kumbaga pag napresentan mo, makakapag on the spot agad or makakapag-join agad. Ang hirap kasi din talagang alokin ng tao na alam mo yon na pero ginagawa naman ng paraan, okay? Pero kung gusto mo talaga ng on the spot o OTS, 'di ba? Unahin mo yung hot market mo, okay?
Next natin, yung mga, ayan, sa hot part ng hot market yung may money, may authority, ibig sabihin may network siya, may authority siya sa network niya. Pag nag-invite siya, hindi siya matanggihan. Alam mo yun yung may authority siya or influence siya sa mga kilala niya and may needs din. Kailangan yung products, alam mo yun, kailangan din yung opportunity, gusto makatulong sa ibang tao. So unahin mo tong ipakausap sa mentor mo. Okay? Hot market. So next natin, maximize online. Alright? So set a meeting, Zoom, maximize mo tong Zoom. So kung lalo na kung magkakalayo yung mga prospect nyo, hindi naman lahat mapupuntahan, hindi naman lahat may invite sa office. So maximize mo yung iba talaga, busy, ayaw bumiyahe, takot sa traffic, set a Zoom meeting. 'Di ba? So sabi ko nga, yung mga minimum, no, yung mga nagda-diamond, minimum 3 presentation per day sa Zoom. Okay? Naka-live pa yan sa group page nila para yung mga bagong members natututo paano sila magbagsak, paano sila mag-present. Okay? Nawala daw po ako. Naririnig pa po ba ako? Type 1 if naririnig ako. Okay, naririnig pa. Thank you, Mentor John. So YouTube, okay? So sino po dito yung wala pang YouTube account? Okay, gawa na kayo ng YouTube account tapos i-follow nyo ako. Okay? So lahat ng mga presentation nyo, i-download nyo dyan. I have one presentation sa YouTube na umabot na ng almost 30,000 views. Okay? Hiwa-hiwalay kasi isa 15,000 views, isa 30,000 views. So marami din tayong nakuha doon. Kasi pag nag-type sila sa Google ng I am Worldwide Business Presentation, yung lalabas sa Google, mga page, tapos meron naman YouTube account. So pinapindot nila yun, tapos hinahanap nila ako, napupunta sa message request, napupunta sa spam. Kaya kung tamad ka mag-check ng spam at message request, mapupunta sa iba. Okay? Meron one time, nakita niya, napanood niya sa YouTube yung aking presentation. Hindi ko na-replyan. Okay? Buti na lang andun yung number ni Mentor Jet, no, sa YouTube ko. Nandun sa bandang dulo kasi siya yung closer. So, nandun sa share screen niya yung number, siya yung kinontak, o, 'di ba? At least under pa rin sa organization natin. Gig package yung kinuha tapos nag-sapphire na din after YouTube lang 'yun. Tsaka alam nyo ba, si Mentor Rex and Mentor Malucci, yung direct ko po, na nakapag-direct sa Diamonds, no? Sa Kuwait, si Mentor Rose at si Mentor Jog, YouTube lang. Sa YouTube nakita ni Mentor Rex yung IM, yung presentation, tapos inad ako sa Facebook. Ganon din yung magkasawa, nag-upload lang sila sa YouTube, doon lang din nakita sa YouTube, tapos sila yung inanap sa Facebook. So napalaking factor ng YouTube. Okay? So ngayon pa lang dapat lahat ng means gawin mo na para makapag-market ka. Okay? Presentation link. Ayan, yung YouTube presentation link, dapat laging ready yan sa'yo. Okay? Scheduled company and team IBP. Maximize din natin yung mga IBP sa main office and then yung mga team IBP via Zoom or in person. Limbawa may mga provincial IBP. Maximize mo yan. Dapat lagi kang may invite. Kasi isipin mo, no, pumunta na doon yung mga top mentors, bumiyahe na doon, ilang oras, tapos hindi naman ikaw yung nag-prepare ng activity doon, 'di ba? Tapos hindi mo pa i-maximize, 'di ba? I-maximize mo, 'di ba? Dapat meron kang invite diyan. Tama ba? Okay, so ready natin 'yan, no? Next natin, para mas makapag-invite pa, use form. When you introduce the business, use form. Family, occupation, recreation, message. Halimbawa, old friend mo. Ang pangit naman, alo ka agad ng negosyo. Kamustahin mo muna yung pamilya niya. Kamustahin mo sila ng asawa niya, yung health ng family nila, ano yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Di ba? Kasi doon mo din mapoprofile kung ano yung capability ng tao. Ito ba kaya magpa-jade? Ay, nagkaburot pala yung asawa nito, seaman pala. O di ba? Kaya pala nito ng ganito, ganyan. Tapos alam mo din kung paano mo siya kakausapin, 'di ba? For example, yung last na napa-jade namin, invite ng downline ko, nag-form muna tayo. So ang background niya seaman. Eh syempre may mga downlines na rin tayong seaman. So kumbaga yung way of presentation ko, yung makaka-relate siya. So sabi ko itong negosyo na to napakaganda kasi syempre sa pagbabarko malaki kita natin diyan. Pero kapag hindi tayo pag wala tayo sa barko, sabi nga nila parang isda. Pag wala sa tubig, patay. Tama ba? So walang sahod, ganun siya eh, walang income. So maganda may other source na pagkakakitaan. Pangalawa, hindi ka rin basta-basta makakasampa sa barko kapag hindi ka physically fit, hindi ka healthy. Diba? Eh syempre, ang dami po dyan, may mga sakit na. So maganda po maka-help yung product po natin.
'Di ba? So doon pa lang kuwang-kuha na natin yung kausap natin. Kaya dapat nagba-background check ka din. Kinakausap mo din, alam mo din yung background ng kakausapin mo kasi yung presentation mo diretso doon sa kung ano yung target mo sa kausap mo. Tama ba? So kailangan talaga dito magsasama ka sa mentor mo, makinig ka ng makinig sa mga trainings, sa mga testimonies kasi doon ka makakakuha ng mga life realization. Kasi ako, hindi naman ako nagbarko. Hindi nga ako naka-experience maging empleyado. 'Di ba? Hindi rin naman ako nag-traditional business nung nag-start ako. So estudyante ako. So kailangan ko makapulot ng maraming realization para pag may kinausap ako, alam mo yun, makakakonect ako agad. So kaya dapat lagi kang active sa pakikinig sa mga trainings, sa mga presentation, dapat nag-shadowing ka, nakikinig ka. Okay po ba yun? So next natin, prospect as you go. Ito yung sinasabi ko kanina na kahit nasaan ka, mam-prospect ka. Di ba? Mag-prospect ka. Alright? Nasa bayaran ka lang ng bills, nasa mall ka lang. Dapat always ready ka with your calling card para professional. Pero yung calling card, formality lang naman yun. 'Di ba? Pinakamaganda talaga, ma-add mo sa Facebook. Kasi pag na-add mo sa Facebook, friends na kayo, mas connected na kayo. Kasi yun yung laging binubuksan ng tao. Facebook account, social media account. Kung may mga tao naman na hindi ma-social media, Instagram. What's your IG? 'Di ba? Ganun-ganun lang kaya dapat lagi kang ready. 'Di ba? Pero para mas kasi iba talaga old school, 'di ba? Calling card hinahanap. So bili kayo ng calling card sa gratitude. Okay? Flyers, importante din 'yon kasi ang hirap talaga mag-alok ng walang pinapakita. Ang dating mukha kang scammer. Tama ba? Alam mo 'yon, pero kapag may pinapakita ka, alam nila ay legit 'to. Tama? So ayun, okay? So calling card, flyers, mas maganda meron ka din yan para anytime may hanapin, may mapapakita ka. Okay? So prospect as you go. Huwag na kayo mamili. Lahat yan prospect. Okay? 3 feet rule. Ibig sabihin yan, 3 feet from you is your next prospect. Is your prospect. Okay? Ayan. Next natin. Business approach, ayan. So yung business approach, ayan, yung mga negosyante approach natin. So nag-expand kami sa lugar na yan. We are looking for distributor sa lugar na yan. So baka ikaw yung gusto mo mag-expand ng business, ganito lang yung capital, etc. So negosyante approach, di ba? So ayan, maganda din to na pag mga negosyante, hindi ka na paligoy-ligoy. 'Di ba? Maganda yung kitaan dito, 50% discount ka sa mga products, etc. Alright? Next natin, consumer approach. Ito, I think isa to sa mga effective talaga kay IM. Yung bibigyan muna ng product. 'Di ba? Papatry muna sa kanya yung product. Pag nag-effect, ang dali na lang mapamember. 'Di ba? So kaya dapat nag-i-invest din tayo diyan. Kaya yung mga nakaabot sa promo, meron ba tayo dito nakaabot sa promo, yung nag-member tas may promo? Yung libreng product, ano nyo yun, ibigay nyo sa mga prospect mo. 'Di ba? Alam mo yun, para pag na-try nila yung product, follow up mo lang, madali na mapa-join kasi nasubukan na nila yung produkto. 'Di ba? Consumer approach. 'Di ba? Ayan. So next natin, third party approach. Ano yung third party approach? Ito yung sila inaalokan mo pero parang hindi. Tama? So for example, si Sean, kakilala ko. So gusto ko siyang invitein pero parang gusto ko yung third party approach. So, hi Sean, baka may kakilala ka na naghahanap ng negosyo online lang. Pwede kumita ng 50 to 100,000 as a distributor. I-refer mo naman sa akin. O pwede mo sabihin, partner ko dito sila Mariel Rodriguez, 'di ba? So Padilla. So yung mga kilala sila Piolo Pascual, 'di ba? Sabihin mo, 'di ba? So baka may makakilala ka, i-refer mo naman sa akin. 'Di ba? So parang third party lang. Alam mo yung ganon. Okay? Pero ito kasi is mas maganda kung direct na. Tama? Kasi ang ganda naman ng produkto kahit di mo na third party. Okay? Next natin, home party. Ito naman yung mga kakilala mo. For example, in-invite mo yung mentor mo. So gusto mo ma-maximize, nag-invite ka na ng marami. So home party ka lang para hindi ka na gumastos ng malaki. Basta make sure mo yung home party mo is talagang makakapakinig yung tao. Kasi baka mamaya nag-home party ka, ang dami palang distraction, may mga nag-aaway na kapitbahay, alam mo yun, squatter pala yung area. Diba? So hanap ka na lang ng venue.
kuha ka na lang ng Jollibee, 'di ba? Magpa-ticket ka na lang kung gano'n. Pero kung maayos naman yung bahay, 'di ba? Nakita mo naman maayos naman, hindi naman maguguhitan yung kotse ng mentor mo. Alam mo 'yan, 'di ba? So, pwede ka naman 'yan tapos magpapansit ka lang, magpa-juice ka lang tapos may ano dapat ready ha. Take note ha. Lahat na nagpapa-home party dapat ready kayo. Hindi pwedeng si mentor na nga babiyahe, si mentor na nga magsasalita. Tapos siya pa din lahat, dala-dala niya pa yung speaker, dala-dala niya pa yung TV. Ang hassle. Siya pa pinapaproblema mo sa projector. Tinanong ni mentor mo, may projector ba mamaya? Ay, wala min. Eh di wow, sa cellphone tayo mag-present. Di ba? Tayo nahirapan mo pa talaga yung mentor mo, di ba? Ikaw na nga yung nag-invite dyan. Pag ganyan sa akin, hindi na nakakaulit eh. Di ba? Ano yung gano'n? Sin ka na lang. Di ba? Okay, kailangan binavalue niyo yung mga mentor. Mga milyonaryo yung mga yan. Kinuha mo yung oras yan, mahal ng oras yan. Tapos, hindi ka ready? Eh di wow. Sabi ka na, Enter May. Di ba? Alam mo, one of the best ano no na leader namin no si Mentor Yoli. Grabe yan si Hindi ko naman sa ano no na ini-inform no na lahat no. Pag yan nag-invite, pagdating namin, alam nila mahaba ang biyahe from Manila to Nueva Ecija. 4 hours, 3 hours, depende sa traffic. Pagdating namin dyan, ready na yung pagkain, nakapack lunch. Men, kumain muna kayo kasi alam kong pagod kayo. Kakain, edi busog ka, ang sarap mag-present. May kain ka eh. Hindi yung pagod ka na sa pagdadrive. Tapos pagdating do diretso talk agad. Hindi ka man lang pinainom ng tubig. Ang galing naman na mag-istema ng mga to. Di ba? Di ba kahit hindi naman ikaw nagne-negosyo, kahit di ka nagne-network, typical yan, Filipino culture yan. Dapat marunong kang mag-estima ng bisita mo. Tama ba? I-value mo yung mga bisita mo, pinapunta mo sa malayong lugar, tapos ay, di mo man lang inalok ng tubig. Di ba? Pakainin mo muna, baka gutom yan. Sasabihin naman yan, ay kumain na kami, mens. Di ba? Sasabihin niya naman pag kumain, hindi mo magsisinungaling yan eh. Tama ba? Okay? Tapos pagdating doon, may pa-Sharon pa yan. After mag-talk, may pa-Sharon pa. Diba? Ano yun? Yung mga ano, di ba? So nakakatuwa lang, di ba? Pero kung ikaw, nag-start lang, gawin mo lang ng paraan. Basta para hindi madala sa iyo yung mentor. Alam mo yung ganun, kailangan hindi madala sa iyo yung mentor. Di ba? Kasi minsan lang talaga, alam mo yun, minsan lang talaga magbibigay ng oras, di ba? Sa dami-daming downlines, paghandaan mo na. Tama ba? Okay, para din makita ng mga prospect mo, etong magsasalita, grabe naman to mag-prepare si Kumare. Pag kami pumupunta sa bahay niya, ang pinapagamit na plato, yung ano, yung plastic, etong ano niya, yung babasagin. Diba? Pakita mo dun yung ano, kung paano mo i-value yung mentor mo para hindi pa nagsasalita yung mentor, makikinig mo talaga. Sino ba to? Milyonaryo siguro to. Di ba? Grabe, no? Pakita mo sa mga prospect mo kung paano ka mag-value ng mentor. O, di ba? So sa 2024, alam na ha. O, di ba? Kailangan ko na ata bumili ng red carpet, mens. Bakit? Kasi para pagbaba mo dun sa kotse, naka-ready red carpet papuntang bahay. Importante yon. Edification is very, very important. Di ba? Napaka-importante niyan. Kung wala ka pang pera, Zoom na lang. Zoom na lang. Pwede naman yung ano, simple lang. Basta i-edify mo. Okay? Abutan ng tubig, importante yan. Edification by action. It's another topic, pero importante yan, no? So, ayan. Home party, it's very important din. Pag-gather ka para solid. 3 batches. Okay? Pwede yung ganun. Kasi pag sobrang dami, medyo mahirap na mag-close ng deal. Diba? Make sure mo lang, pag sobrang dami ng presentation, make sure mo magaling yung magko-closing. Kasi kung hindi marunong yung magko-closing, sayang yung laway. Ang daming pinresentan, hindi mo mako-close deal yung isa-isa. Kasi sa dami nun, ubos yung oras, yung iba dyan uuwi na. Di ba? Kaya I suggest kung home party, per batch. Di ba? Alam mo yon. So, kumbaga morning pa lang andun na, sunod-sunod na araw. Sunod-sunod na kumbaga umaga, tanghali, gabi, may presentation. Kung maramihan naman, dapat magaling yung magko-closing. Yung pag-alis nyo, talagang inisa-isa niya per table. Yung talagang finalo up niya din isa-isa. So, kailangan ganun. Okay? So, next natin. I think ito isa din to sa malaking factor ng paglaki ng organization din namin last year, 2023. Marami kaming tinatawag na mga
provincial expansion or yung tinatawag naming Grand IBP. Isa din yan sa naka-help para mas ma-expose yung negosyo natin and lumaki yung network natin. So next natin is yung boosting. Okay, actually ngayon naka-boost ako sa Facebook page ko, no? So okay, mag-i-inquire, no? Baka kasi mamaya mag-inquire kayo. May bayad per click ha. Huwag yung paglaruan. Okay? So, yan, yung boosting, ito naman yung may mga targeted area lang kayo para mas marami kayong ma-market. Okay? So, mas ma-expand kayo. Para to sa mga may Facebook page. Kaya dapat may Facebook page ka muna before mo to gawin. Okay? Yung iba naman nag-run ng ads. Okay? Consumer approach, nabanggit na natin kanina. Yung tarpaulin and stickers, mahalaga yan. Available din sa gratitude yan. Okay? Yung tarpaulin. So, palakihan mo na. Yung iba nagpapa-customize, pwede po yun. Yung nilalagay nila yung mukha nila. Di ba? May mga ganun tayong leaders, pwede naman. Tapos, yung size pinalakihan pa nila. Yung pang ano na, pa-billboard na yung ano, yung tarpaulin. Pwede naman yun. Para lahat talaga ng dadaan dun sa bahay nyo, agaw pansin. Sino yun? Di ba? Totoo po yan. Nag-i-inquire pero kapag tinignan mo member na pala. Okay? So eto, marami din talaga nakukuha dito. Yung iba nilalagay sa palengke, di ba? Ang daming tao sa palengke. Tapos ang dami doon yung naghahanap talaga ng barley. Nakita nila, may barley, kontakin ko nga. Di ba? So malaking factor din talaga itong mga tarpaulin na yan. What's 350 pesos? Di ba? Doon ka nakabenta ng isang box, bawi na, tapos nag-member pa, nag-jade pa, nag-diamond pa. Di panalong-panalo ka sa 350 mo. Tama ba? Next natin, inquire and add them on Facebook. Ano to? Ito, ginagawa ko din to. Pumupunta ako halimbawa sa isang kasa, ang target ko doon is yung agent, hindi yung binibenta. Kasi usually pag pumunta ako doon sa lugar na yun, meron naman ako nung inaalok nila. Alam mo yun, pag kotse, may kotse na rin naman ako, di ba? Pero syempre, gusto kong makita, ito bang agent na to, magaling ba talaga to? Sige nga, add ko sa Facebook. So nakakatuwa, halos lahat ng mga pinuntahan kong kasa, Mercedes-Benz, Chevrolet, nag-i-inquire sila. After 2 days, nag-i-inquire sila. Naku-curious sila sa mga pinupost natin. Di ba? So pwede mo yan gawin. Di ba? Kunyari, inquire ka sa bahay, inquire ka sa kotse, inquire ka sa gadgets, di ba? Pero i-add mo sila sa Facebook, tapos nakapag-rapport ka, nakipagkilala ka, nakipag-friend ka. Di ba? Magugulat ka after 2 days, 3 days, member mo na yan. Mag-i-inquire na sa'yo yan. So inquire and add them on Facebook. Okay? Effective yan. Part na rin ng prospect as you go. Third party approach, nabanggit na, home party. Nabalik na, mulit lang. Okay? So remember, networking is more about farming than it is about hunting. It's about cultivating relationships. So, hindi siya hunting, farming siya. Tanim ka lang ng tanim. Hindi kasi siya yung on the spot talagang interesado. So kagaya nga nun, kaibiganin mo muna, new friends, Facebook's friends, then eventually, yun na. For example, ako pag nagtutour, gustong-gusto ko yung may kasama kami. Di ba? Gusto-gusto ko yung may kasama kami, yung travel tours, yung may mga kasama kayo ibang nagta-travel. Di ba pag nagta-travel may pera, hindi naman lahat ng mga Pilipino nakakapag-travel. Yung iba hanggang ngayon hindi pa nakakalabas ng ibang bansa. Pilipinas pa lang din yung nararating. Kasi magastos mag-travel. Plane ticket mo. Di ba? Hindi ka pa nga lumalabas ng bansa, may travel tax na. Di ba? Bago ibigay boarding pass mo, may travel tax 1,700. Yung iba pambigas na nila yon. Pagdating doon, yung transpo, yung pagkain, ang mahal pa naman ng food sa ibang bansa kasi pag kinonvert mo, hindi ka talaga makakain, ang mahal eh. So hindi lahat nakapag-travel. So pag nagta-travel kami with mga Pilipinos din, alam mo na may pera din yung mga kasamahan na yun. So prospect din yun. So meron kami diyan nung nag-South Korea kami, may napamember tayo diyan, no? Na active din yung bumibili ng products natin. Kaya ayun, pag magta-travel kayo ng family, okay din yun yung may kaya pag travel ka, okay din yung may kasama. Basta pag nag-travel ka, masaya kasi alam mo lahat ng Pinoy doon may ganito, may kaya afford din kasi pa-travel. So yun din yung magandang prospect. And so tanim ka lang, farming, di ba? Eventually, di ba, madali na lang din yan alukan ng negosyo. Okay? So goal. Ayan, ang goal natin, tama, pag nagta-travel wag mong convert. Yes, men. Kasi pag nag-convert, di makakakain. Okay? So, goal set an appointment. Things to remember when inviting. Let go of the outcome. Huwag mo masyadong kontrolin kasi minsan mo may plano ka na agad eh. Tapos hindi pa pala ready yung kausap.
So ikaw, gawin mo lang kung ano yung share mo sa kanila, kung ano yung outcome, then blessing, kung hindi, okay lang din. At least na-share mo yung opportunity. Be excited on the proper state. Mahirap mag-invite ng malungkot ka. Mahirap mag-invite na may problema ka. So dapat nasa proper state ka muna. Okay? Sabi ni Mentor Me, lahat ng mamimit ang goal ma-add sa FB. Diba? So, yan po ang goal natin ha. Education and understanding, no forcing. Ine-educate mo lang sila, pinapaintindi mo lang sa kanila kung ano yung meron tayo, hindi ka namimilit. Posture is also key. So, hindi ka dapat pwedeng yung ganun ka, yung ano ka, hindi ka confident, hindi ka makatingin sa mata. Alam mo yon, lagi ka nakayuko, hindi sila sasali sa iyo, be. 'Di ba? Kailangan mo maging confident. Okay ba 'yon? 'Di ba? Kailangan confident ka. Okay? Curiosity is your main weapon, 'di ba? I-curious mo sila. 'Di ba? Huwag mo munang ibigay lahat. Curious mo sila. Itodo mo kapag nag-present ka na. Okay? So ganun 'yun ha. We will not present on the phone. The goal is to have an appointment. Okay? We will not present on the phone. The goal is to have an appointment. Kasi pag nakapag-present kayo, doon mo pwedeng ilahat. Pagka over the phone, nagpo-prospecting ka pa lang, tinutok mo na, hindi niya maintindihan. Okay? Schedule during hakot days. Kapag may mga hakot days, may mga IBP, may mga team ganyan, Grand IBP, dyan may schedule. And the best way to invite is call. Kausapin mo. Tama? Kesa sa chat kasi pwede ka pang isim. Tama? Tsaka sa call, nabobosesan mo kung nag-excuse lang, nabobosesan mo kung interesado din. Tama ba? Kaya okay din talaga mag-i-invite ka through call kesa sa chat or text. Are you learning? Okay? And as we end, whatever you do work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving, di ba? So lahat ng ginagawa mo, i-lift mo sa Kanya, not please other people. Tapos na tayo dun sa people pleasing, year 2024 na ngayon. Ang ipiplease mo na ngayon, yung source, di ba? Natutuwa ba siya sa performance mo? Nag-glorify mo ba siya sa results mo? Di ba? So itodo natin, no, by 2024. Okay? And I'd like to invite everyone, you still have today. Until today lang po para makapag-join sa once a year na ISO, IM School of Wisdom, which personally, mamimit nyo, personally, mapapakinggan nyo ang ating Barley Queen. Diba? Marami nagtatanong, nako baka fake ka naman. No? Fake ka naman kasi wala kayong selfie ni Maritoni o bumawi ka sa January 6. Diba? Tumakbo ka agad bago ka harangin ng security guard. Bago ka itaboy ng bouncer. Di ba? Mag-practice ka na ng pagtakbo sa harapan. Kaya ang goal mo maging diamond. Kasi pag nasa diamond, tatabi mo sila sa harapan. Di ba? So, yun yung goal mo. Okay? Para hindi ka na itataboy ng bouncer. Okay? Yun yung deepest why mo. Hindi po ako nakapicture sa sa BODs tsaka kay Maritoni kasi hindi po ako diamond, kaya dapat mag-diamond na ako. Okay? So ayan, Maritoni Fernandez, andyan din yung ating training director, si Mentor TJ Villanueva, ang ating nag-iisang distributor speaker, si Mentor Shirley May Sibulan, no? Ating si Pastor Emmanuel Nanyes, napakagaling nito. Ito yung number 1 na pastor dito sa Philippines, di ba? Ayan, at the same time, si Press AM Edel. So wag natin palalagpasin to, limited slots only. Mega Mall. Okay, sa Mega Mall po ito ha. Mega Mall. Sa Mega Trade inside Mega Mall. Okay? 1 p.m. So pag 1 p.m. anong oras pupunta? O, diba? Dahil Pilipino tayo 1:30. Doon ka na sa dulo. Hindi mo nakikita, langgam na talaga yung may yung speakers. So kung gusto mong mauna, dapat maaga pa lang nandun. Doon ka na mag-breakfast. Kung anong oras ng bukas ng mall, nandun ka na. Okay? Tapos kung nandun pa yung mga billboard, nandun pa yung billboard ng top 20, di ba? Dalhin mo ang downlines mo doon. Di ba? Ituro mo. Next time, nandiyan na tayo. Tama? Kung nandun pa ha, hindi ko kasi sure kung nandoon pa. Di ba? So, ayun, maximize nyo lalo na yung mga pupunta pa ng province, okay? Para makita nyo. Then, wag natin kalimutan everyday 9 a.m. Tuloy-tuloy ito. Special training with the ABC Alpha Blast Corps. So next, tomorrow po ang ating speaker, si Mentor Michael Vincent Fernandez. Sa susunod na araw, Mentor Arian Fernandez. Sa January 5, Mentor Catherine Policarpio. Of course, January 6 yung susunod, which is ISO naman ito. So sa ISO, live na to, hindi na to Zoom. Si Mentor, except dun sa mga international bumili ng ticket,
mapapanood nyo po ito via Zoom. And tandaan po natin, pakimark sa calendar, sino po yung may mga entry sa raffle? May mga entry sa raffle nung para-raffle ni Mentor Me. Yung mga date encoded pay-ins on December 26 to January 1. Di ba? Di ba? Pakitype DR, yung may mga DR. Ayan. So, tandaan nyo po na kailangan present kayo sa Zoom. Pag wala kayo sa Zoom, hindi na kayo antayin. Di ba? Bubunot ulit. Bubunot ulit ng mananalo. So, make sure nyo din na sa nyo yung screenshot no, ng direct referral sa Blast raffle page. Kahapon yung cut-off. So kung mag-send ka ngayon, hindi na counted. Must be watching the live raffle draw via Zoom on January 5 after our Zoom special training. So at 9 a.m. So after ng training ni Mentor Kat, ito na, i-draw na po yan. So dalawang mananalo ng 5,000, isang mananalo ng 10,000, isang mananalo ng 30,000, at isa ang mag-uuwi ng 50,000 pesos. Except sa mga OFW na may mapapakitang working schedule at yung mga nasa trabaho ng 12 to 6 a.m. Yun lang yung yung nasa time zone kayo ng 12 to 6, yun exempted. Pagka hindi 12 to 6, hindi kayo exempted. Tsaka pag walang work schedule, hindi exempted. I-draw ulit yan sa next event natin. So, ang next naman natin na blast day po ay January 13. Pakinark po, January 13, meron tayong blast day sa main office. Magkita-kita po tayo dyan. Okay? So, thank you so much. Sabi sa 1 Corinthians 2:9, okay, it is written, no eye has seen, no ear has heard, nor the heart of man imagine what God has prepared for those who love Him. So talagang tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tama ba? Naniniwala ba kayo na love tayo ni Lord? Kasi sa dami-daming networking company kay I Am Worldwide ka napunta. Pwede ka naman sa ibang company na walang Diyos. Diba? Pwede naman kayo sa ibang company na pera-pera lang. Pero ba't ka dinala dito? Hindi lang pera. Pati yung tamang principle sa life. Sa daming networking company, dinala ka ng Diyos sa company na generous. Generous sa complan. Tama? Hindi pa bawas, padagdag ang kitaan. Tama ba? Generous sa incentive. Grabe, hatawin mo na lang. Diba? For sure sa January 6,